Mapay nga kulop mga kasangkayan, ini kami hiningin iyo atubangan na nag sasangyaw hit mapay nga sumat pinagihiton mapay nga sumat pinagihiton mga pulong hit aton Ginoo inaton ta nga aton ini pamamatian labi na hitahan niya nga tanan nga namamati tungod kay ini nagsusugat kita hini, nagsusugat kami hini tungod kay sugo ini ang Ginoo. Nasa ring daan sugo ang Ginoo. Mati 2 Timoteo 4 kapitulo 4 bersikulo 2 nga nasa ring. Igwali ang maupay nga sumat may kahigayonan ka waray. Asya nga ini kami na bisan kun waray naton kahigayonan kay ini nga mga oras yan ini nga mga sugad hining adlaw. Damo it aton mga buruhaton, mga pangita it aton mga pangabuhian. Pero gintatagan naton hin mga oras inin pagwalihan maupay nga sumat para liwat ka mo mahibaro hit ka matuoran tungod kay ini asya ini it aton dalan ti pakatuhit iya ginhadian kaya mga tawo nga kita nga tanan nga mga tawo mga kabugtuan may ada naton aton kinahanglan mga kabugtuan nga mahibarugod kita kay maruyag kita madiri may ada gud katapusan hit kapanahonan asetan it delikado mga kabugtuan pag abot hit katapusan yung kapanahonan nya diri kita makasuludhan niya ginhadian kaya ang tao nga diri makasuludhan niya ginhadian mahingangain man mahingangat tugod hit karatan asetan mga kabugtuan ini nga aton mensahe ini nga kunti mga pagdadadon ko nga dahayo mao sinisir nga katalwasan han mga hentil. Mga kabugtuan, ini nga sinisir nga hentil, mga katawhan ini nga gawas hang katawhan ha Israel, nga amon mga Hudyo. Ito mga Hudyo mga kabugtuan, amo inihiraan mga pinilihan Diyos. Bisan kung nagmimina ka sa salahirap, pero an-air pag minakasasal ang mga kabugtuan, nahay mo nga bahandi para haton. Kaya kung nagminatadong pakuntahirap, ang katalwasan waray kunta kita labot it sinisir nga hentil kita nga mga katawhan ng mga kabugtuan nga gawas ang katawhan ng Israel mga hentil kita hi Kristo mga kabugtuan nagpakataw hi Kristo diri parahan mga hentil kun diri para kang kanay para lang nga tuha era nga mga karnero nga mga nagkawawara hinom anong karog singon nagkawawara an mga karnero an mga Hudyo nga nagminaka sa sala. Asya ini ang tuyo ni Kristo pagkan hiniya kalibutan as han pagtalwas parahan mga karnero nga nagkawawara. Waray kita labot han pulong ni Kristo nga nagsiring didaha Mateo Juan 3:16 nga ginhigugmahan Dios ang kalibutan nga kaagi iya ginhatag ang bugtong ni anak para may mosarig haya diri malaglag kundi may kinabuhing dayon. Asya niya ang pulong ni Kristo. Ini nga pulong mga kabugtan diri ini lapid kita nga mga kahintilan kun diri didto laha Israel ini para lainihan mga nagkawawara nga karnero para lainihan mga Israelita mga kabugtuan. Pero ini nga teksto gin-adapt itong ini han magkadurdilaan nga mga relihiyon nga ini nga pulong siringan mga kadordilaan nga mga pagturutan nga para gud ha aton ini nga pagsiring ginhigugmaan Diyos ang kalibutan kaagi niya ginhatag niya ang bugtong anak para may mosarig haya diri malaglag kun diri may kinabuhing dayon waray kita halabot ini mga kabugtong kay ini nga pulong kanan apostolis ini pulong ano ang sugon ni Kristohan 12 nga apostolis didaha Mateo 5 nasiriyahan 12 nga apostolis panlakat kamo bugos nga kalibutan igwali niyo ang mga maupay nga sumat pagbilinghan mga karnero nga nagkawawara waray siring dila nga lapid kita nga mga hentil pamati ka mo mga kabugtuan labi na ito nag-aaram habaran nga kasuratan iba-iba ito ron relihiyon bangin may ada din mga Saksoneo ba, Baptist o born again kun ala pamatian natin ini maupay kay kakalalapat kita ini nga pulong ni Kristo nga pulong ni apostoluhan nga ginhigugmahan Diyos ang kalibutan diri ini para haton kun diri parahan mga nagkawawara nga karnero ha mga Israelita ini ang pulong ni Kristo ha Juan kapitulo 10 bersikulo 14 ngadto 16 aton ipabasa naton sa bugto ini nga pulong din pulong ni Kristo kung para kang kanay ini nga pulong nga aton ginsay-saya na pamati kita maupay nga kinahanglan isulod naton nga aton hauna isulod naton kasing-kasing ipagkarawat hini nga pulong
pabasa naton. Juan 14:16. Kang Kristo inipulong mga kabugtuan. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong iba pang tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan silang ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig, sa gayon magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ano ko mga kabutuan? Ano siya nga tupa? Mga karnero. Anong siring ni Kristo? Ako kuno nagpakamatay, ako nagpakatao, ginpadara kuno ako nganhe parahan mga tupa. Ginpadara hiya parahan mga karnero nga, mga nagkawawara. May ada kuno na akong karnero nga adi pagawas, kinanglan pagmamandaran ko hira. Para mausan nala kuno ang panon ngan usan magbarantay. Ini mga karnero ang mga Israelita ni nga gin simbolo, mga Hudiyo ni gin pananglitan jatuhin mga karnero. May ada kuno na akong karnero nga di pagawas nga pagmamandaran ko hira nga para mausan na lang panon ngan usaan magmarangno, usaan magbarangay. Waray Kristo magsiring nga para nga ni mga kahintilan, kita mga hintil lang kita kundi hirala dito nga mga Israelita. Asya ito nga rason kay ano nga pa nasir nga kay ang pagsiring ko nga ini nga pagsiring nga gihigugmahan Dios ang kalibutan nga kaagi iyang gihatag ang bugtong anak para may musarig haira. Haya diri malaglag kundi may kinabuhing dayon. Asin pagsiring na ko niya, diri kita hinibulig kay hinumang ginyakanan lah ini. Hirala nga mga Israelita. Pero hikita nga mga hintil, diri asang ginyaknan. May adala natin pamaagi ni, may adala pamaagi kun paunan o kita nga mga hintil, mahilapit kita ang katalwasan. Salit pamatian natin ini, mapay, labi na hinin ibang mga nag-aaram habaran nga kasuratan. Pamatian natin kun paunan o kita, mahilapit hining katalwasan kay hining nga punto nga aton gimbasa na waray kut kita labot. Ini pa iniyakan din hinik akan Kristo pulong. Mateo Juan 14:6. Pabasa naton kan Kristo pulong nagsarang gihapon nga ako ang dalan, ako ang kinabuhi, waray makakakadto amay gawas kung pinaagiha akon. Hinuman ini ginsignan, hirala gihapon ng mga Israelita, hira nga mga karnero nga mga nagkawara, waray kita labot. Salit pamatian naton kung unan naton na maging labot kita hini. Kay kung hini nga mga pulong, waray gud kita labot. Kay ano, si Kristo para lahan mga karnero, para lahan mga Israelita. Kay Kristo nagpakatao dito lah Israel, waray din haton. Asa iton masakla para haton. Nga kung hinila nga pulong, hinila nga punto, waray kita katalwasan. Pero may ada pa maagi hini kung paunan o kita matalwas kay ang dusing apostolis ginsugo ni Kristo para lang ngadtuhan mga nagkawawara nga mga karnero. Waray kita labot pero ginaadap inahin magkadordilaan yung mga pagturunan. Pero ang kamatuoran iton mga kabugtuan na ang dusi kung hini nga punto, waray kita labot. As iton mga kabugtuan pamamatian natin mga pay, pamatiin niyo, pamatian natin ini mga pay, kay para kita mahibaro kung paunan o kita mahilapid hit katalwasan. Amo itong mga kabugtuan. Ini pa en pulong din he. Mateo kapitulo 10, versikulo 9 aton ni pabasa. Mateo 10:9. Tapos ipapabalik naton nga diha city. Pamatuod gihapon ini ni Kristo nga ang mga karnero la, wala kita labot na mga kahintilan. Utrohon ko mga kabugtuan, kita nga mga gawasan katawan ng Israel, gawasan mga Hudiyo, gawasan mga Israelita, sinisiring kita nga mga hintil. Ang mga karnero asa ini ang ginbibiling ni Kristo nga karnero nga mga nagmina kasasala. Nasing madida nga si Kristo nagpakatao parahan mga magpakasasala. Ang mga magpakasasala nga iya katawhan. Diri kita labot kay kung kita nga mga kahintilan, siring din habaran ng kasuratan, diri kita iya katawhan. Kaya ang katawhan ng Dios hirala. Pero may adahin ni pamaagi nga kung una naton nga mahilapit kita. Ipapabasa naton ang Mateo kapitulo 10, versikulo 9, unya ipabalik naton ang city. Basa. Huwag kayong magdala ng pilak maging ginto o tanso. Kumayo kayo't ipangaral. Siya adit aton Mateo 10:19.
Ate Francine. Ada nga na Juan Jis. Sige, sige. Juan Jis, 9, tapos labalim nga diha City. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. 7. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Atong daw ikadi hiton Bisaya. Nasir din. Ako amo ang pultahan kung may adunay mosulod agi hakon, hiya maluwas og siya mosulod, siya maluwas og siya mosulod og mugawas og hiya makabilinghen mga mas masibsib. Hasiti. Usa si Jesus ni usab ni nagyakan niya sugad hayra ha pagkamatuod sa pagkamatinuod magaingon ako kaninyo nga ako mao ang portahan alanghan mga karnero, mga kabugtuan, mga kasangkayan ni Kristo para lahan mga karnero. Diri labot ang mga hentil salit asa itong ususahaw naton kung paunan o kita mahilapin kay masaklap hinduro makabibido hinduro nga waray kita nga anlabot asa itong pamatayan natin ng naopay kung paunan o kita nga mamahilabot kay Kristo. Damo nga mga teksto din nga hiya nagpakatawa para lahan mga karnero nga nagkawawara waray labot hentil. Sinisirang karnero, esbon ko, liwatong kapagyakan. Ang mga karnero, amo ini ang mga katawan ng Diyos ha, Israel. Mga Hudiyo, mga Israelita. Ang mga nagminakasasala, kay makasasala man ang mga katawan, han wari pa din ni Kristo, han mga katawan niya iya katawan, asya ini ang tuyo ni Kristo nga ang iya mga katawan, magkakatatalwas. Waray kita labot, hininga, kita nga mga hentil hini. Pamati ka mo nga mga kasangkayan, labi na itong mga nag-aaramhit bara niya kasuratan. Nga waray kita labot siring ni Kristo din hindi nga punto. Hikita nga mga kahintilan, mga kabugtuan. Ikakadi naton han pulong ni Kristo nga ang usa nga hintil, usa nga babae, usa nga hintil nagsisinunod-sunod kang Kristo nga nangangaro himbulig. Ikakadi naton han pagbasahan Mateo Kapitulo 15, versikulo 22 nga 25, ato ni basa daw. Mateo 15, 22 nga 25. Isang kananaya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan nito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalasin na nga po ninyo ang babaeng yan. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawang tulungan po ninyo ako. Ini nga atong gimbasa yan ha. Nagpamatuod ini nga usa nga babae nga nagsisinunod-sunod kang Kristo, nangangaraw ang bulig, pero nasa nga buligi ko nako Kristo ray nga ni pansin. Mo pay pangani an iya mga tinunan kaya asen siniring ang Ginoo, asen nakapansin sino ang Ginoo nga buligi tagad kun hiya. Pero ano sirang ni Kristo? Dere matadong ikakadtuhin nga mga kaayaman kuno. Dere matadong nga an pulong an tinapay kakadtong kaayaman niya kuhaon didihan para mga anak kan itsa nga duha ka ayaman. Karuhig sikman mga kabugtuan, hi Kristo. Ano sa rin niya? Para kuno ako ginsugol ako han amay para ngadtuhan mga nagkawawara nga mga karnero. Diri kuno matado nga kuhaon ng tinapay nga para mga anak itsa nga duha ka ayaman. Hino nga mga anak? Ang mga Hudiyo, mga Israelita. Ano sa nga hintil nga babae? Ano siya rin? Waray nga ni Kristo baton. Han
mangarohin bulig han usa nga babae. Pero ang babae nga binati ang pagsiring ni Kristo nga diri matadong nga kuhaon ko na ang tinapay nga parahan mga nag-ikakadtong kaayaman. Siringan ang babae nga binati sining. Oo ungod ko na iton. Ang babae nagigdebate kang Kristo. Hey Kristo baga kumbaga una naton. Sino rin diri Kristo nga pulong ang pagsiring ng babae. Oo kuno diri parahan mga anak o diri parahan kaayaman ang tinapay para lahan mga anak. Pero kuno ang tinapay kuno may ada kuno ito na kakarag makakakaon kuno kami kay bisan na aton mga kabugtuan may ada naton kaayaman. Mga nga kita didat lamesa may ada nakakarag tinutubungan panganin naton. Hey Kristo oray pa ka rason mga kabugtuan nga diri niya pagkaonon ang babae ang usang hentil. Kay ano ang kinyanahanglan nila ang babae ang nakakarag. Asa ito mga kabugtuan nga, siring ni Kristo, pagbubuhaton ko, ini, sumalahan imo karuyag. Karuyag sigmo niton, ang katalwasan mga kabugtuan, waray good labot ang hentil. Kaya ang babae nga nagngangarumbulig, waray good niya pansina. Lugod ang 12 nga apostolis ang iya mga tinunan asya nakapansin, asya naghangyo kang Kristo. Pero pag siring ni Kristo nga, waray diri para haira itong tinapay, para lang mga anak, reason nason ang babae nga, oo kuno, pero nakakakaon kami kuno pero agin mga sobra-sobra, mga karag. Waray na mo ni Kristo, iya nga lagi buligan. Amo ito net masaklap ha aton nga mga hentil mga kabugtuan. Kay Kristo, waray good para ha aton. Diri good kita papansinon mga kabugtuan kun diri kita maniguro. Pero unanon naton nga paniguro nga para kita mapansin ni Kristo, para kita mahilapid ang katalusan. Unanon naton nga pamaagi. Aton iton mahibabaroan pinaagi aton pagpadayon hindi naton mensahe. Kristo mga kabugtuan, Kristo mga kabugtuan, ang Diyos, nagpananglitan iton mga katawan ng Diyos. Ito mga katawan ng Diyos, mga kabugtuan, ginagkumpara kitahin mga tanom. Ang mga katawan ng Diyos, mga tanom iton han Diyos. Sumalaha, Isaias Kapitulo 5, versikulo 7, atong day pabasa. Mga tanom han Diyos, ang mga katawan na Israel. Samantala kita nga mga hentil, kung atong basahon din diya Mateo, mga kasigutan, makabibido aton nga mga kahentilan, mga kabugtuan, kay mga kasigutan kuno kita. Ang katawan ng Diyos, asya niya mga tanong. Ipabasa naton, Isaias Kapitulo 5, versikulo 7. Ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang bayang Israel. At ang bayan ng Huda ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. Ano nga kuno? Ano kuno nga anang Israel, mga ubas, mga katawan ng Israel, asian iya mga tanom. Ang ginkumpara ang katawan ng Diyos, hen iya mga tanom. Kita na nga mga hentil, ano man kita? Kaya diri man kita tanom. Kung atong pasahon ang Mateo 13:36 nga tuhan 37, Mateo Kapitulo 13:36, ginsiring dila nga mga kasighutan ang diri niya tanom. Asya iton et mga saklap aton nga mga sighot kuno kita nga mga kahentilan. Asya iton et aton papanginanon mo pay. Kun unanon naton nga mahilapid kita hiton katalwasan. Mateo 13:36. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa mapanirang damong tumutubo sa bukid." Ano kuno? Ano ang mga damo nga tumutubo sa bukid? Karayog signon hini nga mga kabugtuan, mga sambingay ini, ang mga katawan ng Diyos, ang mga katawan din ng kalibutan, ang katawan nga diri iya tinanom, mga kasighutan. Ano ko nun sharing dida, kung atong basahon ini, Cebuano, Bisaya. Tanom nga diri tinanom paggagabuton. Hino naman ini nga diri tinanom ang mga kahentilan. Hino man ang tanaman Dios, ang mga katawhan ng Dios sa Israel. Sumalahan natin gibasa sa Isaiah 5:7. Pamati ka mga kabutuhan, labi na ang mga nag-aaral baranya kasuratan yan. Bangin mayadan niyo karoyag ipakiana, makarawat kami mga pakiana para maliwanagan kitang tanan. Asa ito mga kabutuhan nga hikita nga mga kahentilan, waray good kita labot, hini nga aton gibasa, hini nga mga parte kataluwasan. Pero may ada hini pamaagi kon paunan no kita. Bisan ang 12 nga apostoles siring dida
Ando sing apostoles ginsog ni Kristo diri para haton nga mga kantilan kon diri han mga Israelita lang nga mga nagminakasasala. Asen pagserbidan ni Kristo didahan aton iba nga mga teksto nga Kristo kinanhi parahan mga magpakasasala. Hino nga magpakasasala an iya mga katawhan. Sumalahan Mateo 18:11 Mateo 18:11 nasir nga dida. He Kristo Mateo 18:11 aton basahon. Nasunod din. Kaya ang anak ang tao, kung Kristo, kinmanhi parahan mga pagtalwas, parahan mga nagkawawara. Waray kanhi Kristo para haaton kaya ano, kita nga mga hentil, waray makita pagkawawara, kaya diri makita iyahan Diyos. Ang iyahan Diyos nga nagkawawara sa iya gibiling. Amo itong mga kabugtuan niya. Amo itong mga kabugtuan niya, kinahanglan para haaton. Usisahon naton in maupay, kung uunan naton nga may lapit kita katalwasan. Ginuulang-ulang kita iton uran ano? Pero bisang pa iton papadayon naton mag-i-skip na kita hining uran nga diri kita uranan. Para kamo mahibaro. Hini nga punto mga kabutuan na ipamatuon naton nga kinmanhi Kristo diri para haton. Kudiri para lang iya katawan nga nagminakasasala. Kaya kita mga hentil kita, mga katawhan ng Diyos, mga Israelita, ang gintuyo ni Kristo di nakalibutan ang iyala katawhan Israel na mga nagminakasasala. Kita mga kabugtuan, ikakadinan natin ang katalwasan ng mga hentil, kaya aton uluran ni aton itong pagwali, katalwasan man mga hentil, ikakadinan natin kung paunan o kita mahilapit, kita nga mga hentil mahilapit hit katalwasan. Kaya kung waray, diri kita mahilapit hit katalwasan kung tayo nga hentil, kikinarag-karagla kami itong pagwali din nga iyo, nga wala man yung katalwasan hit mga hentil. Di kita, aton mo usisahon na inin katalwasan hit mga hentil kung uunan-on. Kristo mga kababuan, samtang nagsuguhihan kasi nga apostoles na pagwali ka mo, dili nga lako na niyo ang mga nagkawawar nga mga kaniro. Bisan kung Kristo mismo nagsugo ando sing apostoles nagmensahe nga Tuhan Israel waray damo an waray tuod gihapon haiya. Asya iton nga Kristo naghuhuna-huna hen pagtalwa sa aton nga mga hentil. Kung paunan nga pamaagi, Kristo naghimo sa nga apostoles nga para aton nga mga hentil. Kaya do sing apostoles dili man para aton. Pero ginaadak ini pagkador nila ang reliyon para niya tanan. Pero ang kamatuoran mga kabuktuan, ini nga dos nga apostoles para lahayra. Pero ato din naman nga apostoles, amoli apostol Pablo. Pamati ka mo labi na ito mga nag-aaral at baraan ng kasabantaan. Dahil Kristo nagpili ng apostoles nga amoli apostol Pablo para pagmensahe nga niya mga kahintilan. Ano ang mensahe? Ikaw rin kung mababati pabaga nga ito iba-iba. Pero mga kabutuan, kung nanginginang lang kamuhin katalwasan, hining nga namamati yan na, kasi saan natin. Kristo mga kabutuan, napili niya ng apostoles na amuhin apostol Pablo, nga kasi ang magwali nga niya mga kahintilan. Kasi ini apostol Pablo, kay sarang din aton basahon ang nasurat din ang susumaan istorya ni Apostol Pablo kung kay ano nga nahimo nga apostoles ginuna ko nga pamaagi nga mahimo nga apostol nga niya aton basahon din Juan ay buhat kapitulo 9 bersikulo 1. Apostol Pablo ano din kay apostoles mga kabuktuan aton isasayayo kung paunan o yan ahi mga apostoles paunan o yan dipilihan Diyos kaya ni Apostol Pablo dili kay apostoles usahiya nga maglurutos pinanmamatay na plano nga niya panmamatayon ni Pablo ang mga katawan nga diri ang mga katawan nga nag-aalagad ng Diyos nag-aalagad kang Kristo panmamatayon niya pero hanwala pa niya business permit may ada niya plano. Ini nga mga katawan ng Diyos iya pinandadakop ini, pinamemeriso, ang sindo na alagad ni Kristo ginadakop, ginpepreso, katapos dire pa yan kung ito, karuyag niya nga panmamatayan inihira, pero kay illegal man ito karuyag niya mangaruhin permiso, para dire man illegal ang iya pagpamatay ng mga katawan ng Diyos.
Kasi ito nga, samtang dahil mabasa mga kabutuhan ko kariyog niyo magputi, hinag niya dahil niyo Bible, dahil mabasa nga, buhat maybe, dahil mabasa mga kabutuhan na, buhat maybe, ipapadayon. Ngayon nga po, Sir Pablo, samtang naglalakad ito ka Damasco, mag-aaraw niya ng permiso, na para niya may katagutan ng panmatayan mga katawang ng Diyos, didahadagan pala, waray pa hiabot na ito ha, Damasco, kay Damasco atuan lurukatan atuan permit. Tikatuya ha Damasco, dinadagan pala, dinsin na kaniyahin masinaw nga nag samtang niya naglalakad nga natumpay ya inihapos ko Pablo, natumpay na ito na katumpay niya sumeri niya katumpay niya katumpay niya mga kabutan nabutay niya Kristo pero ano rin ba yan kabutan pagkita niya ng silaw nga siya nakabutay niya sumeri niya nga sumeri ang tingog kaya Saulo pamatanyang nga diri pa Pablo, diri pa Apostoles. Saulo kuno kay anong naging timaraot mako. Sure meron naman ni Apostol Pablo. Yung ka ba kuno Ginoo? So, ngalong naman tingog ako ni Jesus nga imo ginlutos, imo timaraot pero buhat kuno dito kumbinsi na yan Kristo ni Apostol Pablo. Dito kumbinsi na. Buhat kuno ng pasingadtuhan nga lugar nang dito pagtutok doon ka kuno kung ano ang nimo nga buhaton. Imbes si Apostol Pablo nagplano hit panmatayan mga katawhan ng Diyos pero gikumbinsi yahan Ginoo nga kinahanglan masingadtuhin nga lugar para hiya at doon kung ang angay nga pagbubuhaton. Kasi naman nga doon, di ka na doon, Apostol Pablo nagbasol niya kay ang Diyos na batatuhag nagkumbinsi niya. Nagbasol ni Pablo nga siring nga ni Kristo, hihimuon ta kuno ikaw nga apostoles nga tuhan mga kahintilan. Kita nga mga kahintilan mga kabutan na dungaon ang hadtong panahon, oray naton apostoles, kaya ando sing apostoles, gisugo man lang ni Kristo para lang naton mga nagkawawar ng mga kaniro. Bisa ni Kristo sir niya ako gipadala para nagkawawar ng kaniro. Pero kay bisan man sugad iton, oray man motuod ang mga Israelita, asa gimpak ani ni Apostol Pablo nga Apostol Pablo nga usa nga ginhimong apostolis ni Kristo. Ini Apostol Pablo gawas ini ang dosing apostolis. Kaya ini Apostol Pablo dida na ini mahimong apostol nga patay ni Kristo ray na dinhi. Asa ito mga kabutuan. Ano ang tuyo ano ang mensahe ni Apostol Pablo para sa aton nga mga hintil? Ipapabasa naton ang Roma 1:16. Ano ang ginunan ni Apostol Pablo mahilapit kita nga mga hintil? Ginunan ang pamaagi para kita mahibulig ng katalusan. Roma 1:16. Ono kon 11. Roma 1:16. Basa naton. Kung ano ang mensahe ni Apostol Pablo aton nga mga hintil? Kan Apostol ni Pablo yakan nga tuhan mga kahintilan. Dahil Apostol Pablo para lang mga hintil. Okay na. Hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya, unay sa mga Hudyo at sa gayon din sa mga Griego. Ano ko ng mga kaputuan? Ni Apostol Pablo nagsiring nga diri ko kuno ikakaawon ano apay nga sunod kay ni ang gahom ng Dios para katalusan ng matag usa nga matuuha mga Hudiyo. Kita mga kapton nga mga kahintilan diri nga kita diri tangadto kang Kristo kano kun madiri ta kita ngadto kang Kristo Kristo diri para haton. Kun diri Kristo para lahan mga nagkawawara nga mga karnero. Paunano kita mailapid makikig kaoro sa kitahang katawan ng Dios sa Israel para kuno ang aton katalusan matuo kitahan mga Hudiyo. Makakuroan ano kaurusa kay ano nga nasir man dida nga para kunang katalusan matagusan nga matuohan mga Hudiyo. Ano mga Hudiyo nga aton magtatalo sa aton pag-abothan pagbalik ni Kristo. Asya tonit masaklap. Asya tonit iyo yan ang mga hunahuna nga maka hini nga punto makakasiring kita Hudiyo bat magtatalo sa aton. Pero ipapadayon naton kung ano nga pamaagi nga mayada kita katalusan pinaagi pagtuuhit mga Hudiyo. Aton ipapadayon ipabasa naton ang Juan kapitulo 4 bersikulo 22. Kung kay ano nga pamaagi kay ano nga patutuoron man kitahan mga Hudiyo. As iton mga kabuktuan pamamatian natin yung mga pray para kita man maliwanagan kung kay ano. Juan kapitulo 4 bersikulo 22.
hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Ah. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Mamay, kita direkta kang Kristo, kita nga mga hintil. Hindi naman lang direkta kang Kristo. Ang mga Israelita nga, mga Hudiyo. Pero kita nga mga hintil, diri kita pwede makadirekta nga to kang Kristo, kung diri anay, mag-aagi anay kita at mga Hudiyo. Kinanglan matuod anay kita at mga Hudiyo. Kaya ano, tika nga mga Hudiyo kung ang katalwasan. Ano nga mga pamagi? Damo ito na yung mga pakianay niya. Pero, babatonon tayo ng mga pakiana. Haano nga pamaagi nga nagtitikang ha mga Hudiyo ang katalwasan. Roma 1:16, Roma Kapitulo 3, versikulo 1, nga 3. Ipabasa natin gihapon. Kung haano nga pamaagi, kay ano nga patuoron kita ang mga Hudiyo, kay ano nga tikang hayar ang katalwasan. Pamatian niyo yung maupay na binat mag-aakan habaraan niya kasuratan, kay hini, bago ini maarang ako, bago ini nga bago ini nga iyo mga hunahon ayon na ini nga aton gintuki. Roma Kapitulo 3, versikulo 1 nga 3. Kaya sa nakakainggan yun, mamarati. Kung may drum set, may piano, may gitara, nakakainggan yun man marati. Ano ang kahigitan ng Hudyo sa mga Hudyo? May maninalit mga taga-orme. Sa mga hindi Hudyo? Ano ang kabuluhan ng pagiging tuwi? Napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Ano kung mayroon sa kanilang hindi naging tapat? Nawawala ba ang bisa ng katapatan ng Diyos? Hindi. Sapagkat tapat ang Diyos, bagamat sinungaling ang bawat tao ayon sa nasusulat. Amo itong mga kabugtuan. Ano nga ko no? Kay ano nga patutuoron kita nga to mga Hudiyo para kita matalwas? Kay ano nga tikang dito ang katalwasan naton? Kay ano nga tikang dito? Nagsiring daan Juan 4:22. Ang mga katawhan nga nagsisimbahan nga rin ang Ginoo. Diri ko na nakilala. Ini karon siguro ini magkadiri-diri ng mga tao. Diri nakilala diri nagsisimba. Kay ano? Kubra ka na. Ano mati yung mapakakubra dito nga wala ka man pagpalista. Wala ka man didaha kumbaga kuan, wala ka man hapirol. Asya itong mga kabugtuan niya, kinahanglan ada kahalista. Asya itong mga kabugtuan, itong aton pagpangalagad na Ginoo. Magdirekta ka nga ni kang Kristo, waray ka di halista, waray ka hapirol. Asya itong kung bagaha pagsweldo, waray ka halapin sa katalawasan. Kaya itong nasir nga Mateo City 21 nga, diri ang nga tanan magsasangpit hangaran ng Ginoo, makakasurod ng dinhadian ng Diyos. Asya itong mga kabugtuan nga, diri garantiya nga makasulod kita ang binhadian ng Diyos at atong pagpangalagad nga inalagad nila kita diretso oray kita pagpanginano kung ano nga pamagi direkta ka nga ni nga kang Kristo waray kahalista kahit may upod ka sa mga kabugtuan kung makikaurusa ka ang mga katao ng Diyos sa Israel. Kaya inin mga katao ng Diyos sa Israel, amo inihiraan mga bintuinan ng pulong ng Diyos. Inalagad ka nga ni, diretso ang Ginoo katapos waray ka magkikarosa ang katao ng Diyos sa Israel. Waray, diri kalapid ang lista. Kasi di pagpangalagad ang Ginoo mga kabugtuan, diri na ka din hila kalibutan at magpapalista ka ito nagtatrabaho ka. Kundi pati di na Ginoo, kinahanglan magpapalista kaliwa. Kaya pag abot ang Ginoo, pag abot ang iya pagbalik, magpapaklihiyahan mga barasahon. Waray ka nga nito kahit ng mga barasahon, waray, ikaw, itatambok na ito halinong kalayo. Ada ito mababasang pinadaya, ipabasa na ito, brother. Pinadaya Kapitulo, Pahayag Kapitulo 20, versikulo 15. Kinanglan mga kabugtuan nila, ada kagod itong lista. Waray ka nga ni halista, ikaw, tatambok na ito halinong kalayo. Kinanglan ada kukunot lista, sir, tidak. Pahayag 20:15. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ano ko ng mga kabugtuan ng wala dinahan lista? Itatapon na ito halinaw ng kalayo. As ito mga kabugtuan na kinahanglan importante. Itatapon pagpangalagad, aada kat lista. Ay isirin ko pa, nagtrabaho ka nga ning waray ka hapiro, waray ka halista, pag-abutin sweldo, waray ka sweldo. Masya ng Kristo, waray ka ang titulala, waray ka dilit lista. Kinanglan abit lista. Mga kabugtuan, ang lista ini nga, ato ha handumanan, ang lista ini nga ato ha langit. Ika na rin ang lista nga din ha kalibutan.
Jadi na mga kabukturan nga base bangin masiring nagtuman ako ang mga kaburuton ng Dios. Ato na ako nahilistan ako sa langit. Importante mga kabukturan itong lista ka dito sa langit. Ano nga pamagi ng mga kabukturan nga mahilista ka dito sa langit? Magkaalagad ba diretso kita? Siring ko pa. Ipapabasa natin ang lista nga din na kalibutan. Yung kinanglan membro ka din na kalibutan. Diri na ka dito ginula dito sa langit. Membro ka din hindi hapon kalibutan ha. Pinadayag kapitulo 15 gapon di versikulo 12 pabasa naton. Pinadayag 20:12. Duduhay ito nga lista mga kabutuan. Para sahod nga dito langit, para sahod liot nga din naton ang kinanglan membro ka. Nakita ko na nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hama. At binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat. Duduhay nga aklat ha? Ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Batay sa nakasulat sa mga aklat. Ang sito mga kabutuan, tinanglan papakliyon ko ng barasahon, nga usa una na barasahon karayog signo nito na barasahon mo sa membro ka membership nga nakikikaw sa kan mga katawan ng Dios dito sa Israel. O babasahin natin nila ito mga kabutuan nga nakikikaw sa katawan ng Dios sa Israel. Kaya ato namang din basa kanina, pero ang tukid pa yun, babasahin na lang natin nila. Ini nga silang dita mga kabutuan nga naisurat at ilungaran, membership iton din na kalibutan niya. Hakarayag signon iton, asi iton basaranan nga ilungaran na surat na dito halangit. Iton membership ni mo din na kalibutan. Diri na mga kabutuan iton pagpangalagad na Ginoo diri naton direkta nga to direkta nga to halangit. Kaya direkta lang nga to halangit ang mga Israelita la. Kita nga mga kahintilan oray kita iton labot nga makakadirekta nga to kita kang Kristo direkta nga to langit. Kaya kundi mag-aagi ani kita niya katawaan ha Israel. As ito kita ako nagibasa kanina nga kinanglan makigkaoro sa kita kinanglan an atong katalwasan sirda nagtitikan ha mga Hudiyo. Ano nga pamagi nakigkaoro sa ka. Kaya di na kalibutan ito magkaduro nila ang mga relihiyon pananglitan Baptist o Satinigwa o tikang ha Amerika mga kabutuan. Ang Roman Catholic tikang din tikang ha Roma. Ang tikang ha Israel mga kabutuan. Dito niya katawan nga iya mga pinili. Asiton mga makikarosa ka na nga niyang katawan ng Diyos sa Israel. Asya iton ang siring dinhi may ada tanap kapas ito may ada naton pagtugot ito pagwali na barbara ngadon mga katawan sa badin niya na may ada na ta pagtugot kung makikikaorosa na kita ngadon mga katawan ng Diyos sa Israel. Asya naton may katugutan pinaagihan pagkikaorosa. Ipabasa naton ang Roma 2:28-29. Kinahanglan mahihimo kita nga mga Hudyo diri la kay sir tidak ang ginkilalahan Dios ng mga Hudyo ang mga katawan ng Dios ang kikaro sa Israel nga kita nga nagpapangalagad ng Dios. Asa ito din resibo dito na pabasa na tong Roma 2:28-29. Kaya nga, ikaw na Hudyong nasa ilalim ng kautusan, ngunit hindi naman tumutupad dito, ay hahatulan ng mga tinutupad sa kautusan, bagaman hindi siya tinuli. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nagbago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusan na susulat. Ang papuri sa taong iyon ay mula sa Diyos at hindi mula sa mga tao. Amo ta mga kabutuan, nakikaurosa ka na nga ang katawan ng Diyos sa Israel karigsin mo, nakinmembro ka na dito. Kaya niniba nga mga pagturon ang mga kabutuan, tikang Amerika, mga reliyon, kaya pagpamembro nim, Amerika, imo kuan, komunikasyon, pananglitan nito, Adventist, dere kala pagdaot, pero hainom ulit ang mga kabutuan, tikang ha Amerika. Pero ang sir din tikang God ha Israel, tikang ha mga Hudiyo. Ang sir nila, mahihimo kita nga Hudiyo, kung kita makikaurosa, magtuman liot kita ang mga kabarutan ng Diyos, mahihimo kuno kita nga Hudiyo. Pero nagtuman ka nga anayahan mga kabalangaranan ng Diyos, katapos diri ka kakampi, diri ka kaurosa dito, wala, useless la itong mga kabutuan. Kaya sir ko pa, nagtrabaho la itong hitwaray pagpalista. Amo ito kinahanglan importante at membro, importante at lista. Halin nga
nga lugar ka magpalista mga kabutuan, ipapabasa naton kay bayan makasiring kita nga aton dain iyakan ipapabasa naton kun diin ka nga lugar magpalista. Kay itong espirituhan nga nahilista ka ato halangit. O nang maniyo pagpalista. O nang pag ni manahibaro nga nahilista ka na. Ipapabasa natin kung ano nga lugar. Kaya siring ko pa natin din papaliwanan nga paliwanag kanina makikaoro sa katawan ng Diyos sa Israel. Si iton, kinanglan mahilista natin ngaran nga to ha, Israel. Di nga Israel, dito ira opisina. Ano to opisina Israel? Hinin Church of God. Amuan, Sayon. Mount Zion. Kasi ito na opisina, magpapalista kayo. Pabasa natin ang Salmo 87, 5, pada unahon ang 5, katapos balik na diha 6. Salmo 85, 6. Kung diin kita magpalista, kita nga hahanin pa nga nangangalagad sa Ginoo. Si Yahweh ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong doon mamamayan. At tungkol sa Zion, sasabihin niya, Zion. ang lahat ng bansa ay sasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin sa kataas-taasan. Siya na to. Asa ito mga kabutuan, hikita sa rin sila, Ganyan. kinahanglan mahilista aton nga radito sa Zion. Aton ba sa David Dirit? Bisaya. Salmo 87, 6. Salmo Kapitulo 85. Oo, Salmo 87, 6. O sige lang tayo kay itkuan na pagtapos mo. Ano ko no? Itbumbilya ko na itbuto na. Asya na to tayo ano yun eh. Hindi nakakakuan ko dito. Nagsiran ito eh. Si Hiyo ba nag-iisip sa diha nga siya mga sa iyang mga katawan niya, kini siya na tao dito. Hiyo ba nag-iisip, bisan ko na ko nakita Pilipinas, hiyo ba ini nga Dios nag-iisip nga dito kakatao? Tarag sigon din eh. Kasing ko, mahito mo dansyon, mahito mo dansyon. Igaingon, kini siya, kadto siya, na tao dito kaniya. Asya itong mga kabuktuan, ang Diyos nag-iisip ato na dito kuno kita katao. Asya ito niya nasa nilida, kita magiging Hudiyo kita hit espiritu. Kaya para kita mahilapit ang katalawasan. Kaya ano, ang mga Israelita kung mainit kita ng mga hintil, mga kabuktuan, may ada natin kuta kung pipiralat maluluwas sa aton. Katapos asya ito na sinisiring dina, makomplito na nga nitong kuta kung pipirat matatalwas. Asya na itong dinsiring din ha, Roma 11:25, 26, nasiring din. Roma 11:25, 26. Kung meron sa akin, kumat kita takloban mo siya ka. Nasiring din. Basi magmakinag mananon kamo dilahan iyo kalugaring ng panahon-hona buot ko mga kabuktuan niya iyo masabtan ang tinaguan nga amo ini nga ang katiga haadahan kabutangan ng Israel dito yung Diyos nga anya magpatika ang Israel tugtog sa no tugtog nga may sulod na ang himpit gidaghanon kadamonhan mga hentil nga ang pagkatapos ang bugos ng Israel tatalwason asya nga ang bugos ng Israel lang mga kabuktuan itatalwason. Lapit ang mga hintin, kita lapit kita kung makikaro sa kita haira. Makompleto na ngalit kadamon, mag-aano man yung kadamon ng mga reliyon niya na kaya wala nang makikaro sa Israel. Di man ang Amerika, kaya damot reliyon tika ng Amerika. Ang reliyon niya tika ng Israel, itong gintutuboy din niya. Na makompleto na ngalit ang kadamon itong mga hintil na makikaro sa katawan ng Diyos sa Israel, maabot na ito iya pagbalik, mahiupod kita ang katalwasan, kita nga mga kahintilan. Kung kita makikaoro sa ditohan iya katawan, may ada natin kuta kung tiray ka mo sa mga hintil. Kung abot na nga ito nga kuta, maabot na iya pagbalik. Ngan, tinahanglan mga kabuktuan, importante aton, nga tinahanglan para pagsigurado ito atong katalwasan. Diri kita ngay mag-alagad ha Ginoo nga direkta, kung diri magpamembro ani kita nga tuton iya din susugo ng mga katawan nga diin ato kita magpamembro. Dinanglan mga kabuktuan, membro kita ang katawan ng Diyos sa Israel. Diri kay membro kita mga Amerikano, kay tarkadakan mga reliyon kita ng Amerika.
Aseton, sugod din na para ng kasulatan, maging membro kita ng katawang ng Diyos sa Israel. Amo ito, no, kabutuan. Nga, dinhe mga kabutuan niya, ini kulok na, tinanglan, nagsisirom na, asa ito mga kabutuan, huna aanan niyo. Ini kami, nagwali kami din sering ni Brother John, tinanglan, magwali liwat ko kami din tungod ira, ugma, iraan niyaw, nga di mahilapid, liwat hiton, pag kataluasan kontak dapat. Pero mga kabutuan, asa itong sering din baraan ng kasulatan, tinanglan, mati kita aton pa mation kay ina delikado mga kabutuan itong mga tao nga diri mahilapid ito katalusan iya panahon ito iya pagbalik kay pagbalik maroyak kita madiri may adagot katapusan hit kapanahonan asa iton mga kabutuan aton edad hapag kaya na din itutan at edad din natin nakahataas na itong 100 count tuig talag sa nalumabot ito karakadak anaton niya na mga kalagasan buktubilat mga 80 ada panagag sa maabot ng gabinta mga sobra 70 aseton pero ang kanan Ginoo mga kabugtuan kung makasulod ka na hitlin hadian ng Dios pag ukoy hang kinabuhi nga dayon aseton et serendida kabalyo la ito na makasulod kita ito nga makaupod kita ito na mag-ukoy hang kinabuhi dayon et pagpangalagan lang at tumaiya